pananagutin daw ni Boying. Ba, ha? Pananagutin. Seryoso ba talaga yan, ha? Yun, di ba? Ang sarap pakinggan yan. Oo. Napakasarap pakinggan mga kababayan. Hindi po pwede. Kailangan walang makakaligtas. Bibilib na ba tayo sa ombudsman? Tingnan O nga natin. tayo'y patuloy na magmumurahan? Tuloy. But teka lang, di ba ang usually naman ng mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Tama. Di ba? Ganun ang anong paliwanag niya. Bakit? Siyempre... Dahil Oo. siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Kay Saldico. Yeah. Kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Oo, tama. Diba? Tama yun, tama. Kaya dahil dyan, ang sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Aba, may paninindigan ngayon si Boying. No? Talaga bang totoo talaga yan? Talaga totoo yan. Ang sarap pakinggan, no? Na hindi lang si Saldico yung makakasuhan, pati si Tambi. No? Ba? Kaso ang tanong dyan, totoo ba yan? Ba? Sinasabi ko. Oo. Boying Rimulya yan. Boying Rimulya yan. Oo. Ombudsman. Ombudsman ito. Magaling. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yun lang. Tayo nalungkot yan. Wala, mukhang alam ko na kung ano kahinat na nitong usapan na to. Sige, tayo natin, malay natin. Iba talaga yung marinig natin. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, abay, gawin siguro. Oo, tama. Ano ang yung dapat mo na itanong dyan? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at Sabay, si sabay, Speaker? sabayan. Ba? Eh, paano ngayon ito? Isa pang tanong. Isa pa. Ang isa pang Sana tanong. matangyan mo yun. Para sa sagot na ito. Ano? Ako, hindi ko alam eh. Di ba may kaso, kailan? Oo. Ano pa ang dapat may tanong? Ano yung kakaso? Ayun. Natumbok mo. Ano yung Malaki ikakaso? tayo dyan. O, yan, alamin Ano natin. ang ikakaso? Hindi natin alam kung ano yung Nagpapawisan ako, kakaso wait eh. lang. Yan. Sana maganda marinig natin dito. Oo. Sige, tuloy na natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... Kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa Bilang kulungan lugar. eh. Oo. Ano yung kakaso dyan? Eto na. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Ayan. Ikaw naman. Sige. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang Mukhang matindi ikakaso kay Tambi, ah. Ba? sa hangin, ha? Para mabigla na naman ako dyan Oo, mukhang mabibigla talaga tayo Malakas dito. ba Ano impact to? niyan? Oo, pinagpapawisan na yung singit ko eh. Oo. Sige. Layo pa kasi. Sige, tumpukin na natin. Tumpukin na. Muna ka rito. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo niyan eh. Kami sa leadership eh, ang 2 taon na bumubuo niya. Hindi. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. At ang kaso mo ay Ano? gross inexcusable negligence. Ay, po. Gross. Basta, yung negligence, alam ko yun eh. Diba? Yung negligence, alam ko yun. Parang yung ano yan, diba? Yung kapabayaan. Kahit wala tayong alam sa pagiging attorney, kahit pa paano, meron tayong knowledge dyan eh. May mga nakakausap tayong ganyan. Negligence. Ang taas naman ang kinaso nyo kay Tambi. Parang ano ba? Ayan ba yung kapalit ng galit ng taong bayan? Negligence? So, negligence. Kapabayaan. Saan? Kapabayaan sa nangyari? Ganun ba yon? Sa nangyayari ngayon? Diba? Ipagkababa-baba lang yung kasong yan eh. Kala ko ba naman kung ano na ikakaso? Ano ba yan, Boying? Hindi ko siya matawag kasing ombudsman eh. Kasi wala pa, pasensya na, no? Kasi wala pa akong makita para tawaging ombudsman. Ombudsman siya, pero hindi ko siya matawag na ombudsman. Uy. Katulad niya, no, negligence. Sa lahat ng mga nangyari, negligence lang ikakaso nyo dyan. Nangya naman. Ano yan? Kaso ba yan? Dating kaso yan, pero Yusip, alam
Ano, wala pa sa kalingkingan ng mga naging issue sa kanila yan. Mariusip? Ano, ano yan? Para masabi lang na, para manahimik na kayo, kinasuhan na namin yan. Negligence. Yan. Are you crazy? O kahit si Master Judea, natawa na rin. Gross, inexcusable negligence. Putang inang yan. Lalong tumulo yung pawis ko sa singit, sige, ano daw ito? Gross, inexcusable negligence. Oh. Kapabayaan. Kapabayaan no? Kapabayaan nga yan eh. Di ba? Ano yan? Eh? Langya. Ano ba yan? Oh. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Yun lang. Wala nang iba, negligence lang talaga. Baka naman pwede pa itaktak yan, baka may malaglag pa. Kanya naman, negligence, Mariusip. Sa tindi ng nangyari sa bansa natin ngayon, sa tindi ng mga taong nagsasalita laban sa kanya, hindi ko naman siya tinutukoy na siya mismo pero ang daming nai-issue sa kanya Diba? Tapos ganyan lang yung lalabas. Negligence, parang pinagmalaki pa ni Boying. Negligence, Mariusip naman. Kay Sara Duterte, kung ano-ano yung kinakaso nyo, ang bibigat Tapos pagdating kay Tambi, negligence. Diba? Kasi parang ginagawa nyo tanga yung mga tao. Okay lang sana kung lahat ng tao tanga Diba? Paano yung may mga taong alam sa batas? Yung may mga taong may alam dyan sa mga ganyang kalakaran. Hindi nyo maloloko yun. Hindi nyo mauuto yun. Pagtatawanan lang yung kinakaso nyo kay Boying. Diba? Delayed reaction. Nakakabigla na. Mamaya pakinggan natin mismo. Walang Hindi nga krimen to. Hindi naman krimen yung negligence Hindi naman yan Wala naman yan. Napakababa lang yung negligence na yan. Grabbing corruption, plunder, Excusable negligence lang. Negligence. unexcusable. Gross unexcusable. Pinado lang pinalala lang. Pero Hindi kasi unexcusable hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero durahin mo na yung adjective na yun. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Kapabayaan. Bigla ako nalungkot Pinasama pa, gross, inexcusable negligence. Pero tanggalin mo yung gross, tsaka inexcusable, negligence pa rin yung mga babayan. Wala pong kaso. Walang kaso. Hindi yan civil, hindi yan criminal case. Wala pong kikakaso kay Martin Romualdez. So patuloy nila na pinaglululoko ang mga Pilipino. Kunyari, pasasamain nila. Pangit ang itatawag nila sa ipapataw nila kay Martin Romualdez. Pero wala yun. Negligence is only a negligence. It's only kapabayaan, mga kababayan. So, kaya sa totoo lang yung problema na yan, dyan sa mga flood control na yan, sa kahit na anong yan, sa nangyayari ngayon, hindi talaga mareresolba yan ngayong mga panahon na to. No? Ako, inaasahan ko na lang yan, sa akin, sa komento ko lang, inaasahan ko na magbabago yan o mareresolba yan, masosolve tong problema natin, yung katanungan natin, masasagot yan, kapag nagkaroon ng eleksyon sa 2028 at nag-iba na ng pamumuno. Doon maaaring magbago yung usapan. Doon maaaring magkaroon ng kasagutan lahat ng tanong ng taong bayan sa mga taong naaakusahan na yan. Pero sa panahon ngayon, wala tayong aasahan Wala tayong aasahan. Yung kasong negligence na yan Kahit hindi na gumamit ng abogado yan kahit yung abogado lang sa mga... Pasensya na, kahit yung abogado lang sa mga libre-libre, pwede na yan Diba? Mariusip, hindi nagagamitan ni Tambi ng ano yan. Baka kahit siya lang, pwede nang ligtasan yan Diba? Mariusip, parang ginagawa niyong tanga yung taong bayan sa ginagawa ninyo. Diba? Kaya sinasabi ko sa mga taong may alam sa batas, sa may mga taong alam
kung paano ang kalakaran dyan, pagtatawanan lang naman yan. Diba? Kaya hindi pwedeng ipagmalaki yan. Kaso na yan. Hindi naman kaso yan eh. Ala yan eh. Diba? Kahit kay attorney no case mo ipadala yan eh. Baka masulba nila yan eh. Kaya ngayon po, patuloy po nilang tinatarantado ang mga Pilipino. Patuloy po nilang inililihis. Patuloy nilang nililito. Patuloy po nilang inililigaw sa investigasyon ang mga tao. Kung tayo nakakasuhan, hindi kaso yun. Yun ang pinakamababang sanksyon kung ikaw ay isang politiko. Walang hiya. Halatang halata dito sa mga walang hiya na ito na nagtatakipan ho itong mga ito. Oo. Kaya, pero, wala na pong maniniwala sa kanila eh. Hindi, sa totoo lang yan yung kaso talaga na dapat ikaso sa kanila, may nakausap kasi ako niyan, may nakausap ako, no, abogado, na yung pwedeng ikaso sa kanila, talagang napakalaki talaga, napakataas talaga. Hindi yan ganyang klaseng kaso. 'Di ba? Malaki talaga yung haharapin nila, yung pananagutan nila eh. Kaso nga lang, syempre, paano sila makakasuhan nun kung ganyan ang nangyayari? 'Di ba? Kung mismong sila magkakakampi, syempre hindi naman basta-basta maglalaglagan yan eh. Yan ang hirap kasi sa nangyayari ngayon, nagkakampi-kampihan sila. Hindi na baling magalit yung tao sa akin, hindi na baling magalit yung taong bayan o anumang sabihing masasama sa amin, basta kami, tropa-tropa kaming lahat, wala kaming iwanan. Para kasi ang ginawa nyo, kinasuhan nyo siya ng ganyan para sabihin lang sa mga tao na kinasuhan namin to. Hindi lang si Ko ang mananagot dito, pati ito. Kaso nga lang, yung kinaso nyo is napakalayo naman doon sa inaasahan ng mga tao. Di ba? Wala pong naniniwala. Kaya nga po, kani-kanina lang, nilusob po ng mga rallyista ang opisina ng ombudsman. Dahil, ang nangyayari kasi, na alam naman ng taong bayan, kahit anong pagliliis ang gawin nila dyan, lalabas at lalabas pa rin at malalaman ng tao, ng mga Pilipino, ang katotohanan. Pinipili po nila kung sino ang kanilang kakasuhan at ililigtas nila ang mga kanilang kaalyado na may kapangyarihan katulad ni Martin Romualdez. Pero, dahil dyan, eto na, nagkakaroon na, nag-uumpisa na po ang gulo. Nag-uumpisa na po na magpakita ng galit ang mga Pilipino. Eto. Ayan gulong na yan. Sinugod na. Galit na sila. Ayan. Ayan, medyo nagkakatulakan ng mga kababayan. Nagkakatulakan na po dito. At kung makikita natin, talagang gigil na yung mga tao. Ano mo nagagalaw ang problema natin ngayon? Nagpapakita na po ng galit, alalahanin po Konti natin, pa lang yan. may mga malawakang rally po na nakakasa. At yan, konti pa lang ho yan, konti pa lang ho yan. Paano na? Kung yung actual na rally na talaga na inorganisa ng iba-ibang grupo na napakarami at libo-libo daw ang sasama dito. Ayun nga,